Next section is about love. Oh my gosh, is this the most exciting Oh my God, part? parang aalis na ako. Oh, okay lang Sam. You'll find the one. Char. Thoughts on dating apps? My thoughts on dating apps. Kumbaga, Your opinion? yeah. Kumbaga, ano lang yan, ang dating app is parang ano lang siya. Parang career. Kumbaga, if it is for you talaga siya. Oo, For example, tama. kasi meron akong kakilala, parang sa dating app sila nag-meet, tapos kinasal sila. Oo. Ganun. Meron naman ako kilala na nag-dating app, nawasak sila. Oo. Kumbaga, ano yun kumbaga kanya-kanya ng book. Oo, tama. Kumbaga, so ako taga 50-50. For example, sa case ko, hindi ko sa dating app na meet. That's for me. Pero sa case ng iba, kumbaga, okay din yung dating app. Kasi dati, yung sister ko, hi, by the way. So, this is her. Room niya pala to, guys. Yeah, ni Karen. So, Karen, shoutout sa'yo. Dati kasi, like si Karen, like, sobrang, siya yung kapatid namin na parang sobrang focus lang siya sa studies. To the point na parang kami nung younger brother namin, parang sa kami may jowa. Tapos parang siya lang yung wala, like lonely, like buhay niya, aral, tulog lang, ganun. So parang dumating sa time na parang, inano ko siya na mag-dating app. Like parang kami nag-swipe right, ganyan. Pero like, hindi niya talaga interest yun. Kasi nga, it's not really for her. Also, I mean, hindi lang yung love app, pero it's not really for her. Yung dating app mismo. Kumbaga, hindi niya yun vibe. Kasi iba-iba yun ang vibe eh. Oo. So parang ako talaga sa dating apps, pwedeng oo, pwede hindi. Pero depende sa tao. Oo. Kumbaga, for example, ikaw, successful yung dating app experience mo. Sa akin, really? For example nga lang, di ba? Alam mo yung for example. Yeah. Kunwari, sige, sa ibang tao na nga lang. Kunwari, sa ibang tao, successful yung dating app. Hindi natin, pag na-recommend sa'yo, hindi niya masusure yun na successful sa'yo. So, depende din talaga sa situation and also sa yung interest mo and then, syempre, dun sa taong maka-match mo. Oo. Pero actually, sa dating apps kasi, ang lalayo din ng mga kausap mo eh. I'm using dating apps kasi, pero hindi siya successful for me. Kasi I think, mas gusto ko yung nasa personal talaga. Kasi malalaman mo na yung bonding nyo, yung mga interest. At saka parang pagka, for example, ang ayoko lang sa dating apps, parang feeling ko planned siya lahat. Like, parang hindi siya tadhana. Hindi tadhana yung nag-work. So, syempre, out of ilang person yung nandun sa dating app, makakamatch mo siya. Parang syempre, isipin mo tadhana. Pero feeling ko like, sobrang framed niya. Like, kumbaga, you're really looking for someone to date. Hindi yung parang dadating na. Hindi siya dadating na kusa na, oh, may bigla lang date. Ganun. Pero ang dami rin kasing mga talking stages sa dating apps na hanggang talking stage lang. Kasi nga, depende sa interest. Tsaka, may mga iba pag gusto nila, ano lang, parang kakadals lang, kausap lang, kakampany lang, ganun. Depende. Meron din naman for relationship. Iba for business. Diba? Pero I don't think it's for me din. So at least. So, iba talaga yung bonding pag personal eh. So, are you gonna stop it? No. Malay mo, it's not for you now. Yeah. Malay mo. Diba? Next week, next month. Amen. Okay, so, do you believe in ligaw culture? Ligaw? Yeah. For me, hindi. Same. Like, parang, if gusto mo, go for it. Yeah. Ganun. Like, kasi kami nung ni Jonas, niligawan niya ako, pero like sobrang parang kami na. Like, yung ligaw is, niligawan niya ako, pero hindi yung pakipot na ligaw. Like, yung parang bawal magatong, ganyan. Pero kasi nung parang ligaw stage namin, literal na naliligaw siya, pero like, tabi na kami matulog. Okay. And we do such things. Ganun. Like, basta ganun. Kung parang, yung pinakaligaw na lang is when is the date na magiging official kayo. Okay. Pero parang you're basically like, magjowa na talaga. So, ako rin, like kahit girl, for me, okay naman ligaw. As long as okay sa guy. Kasi minsan, ayaw ng guy ng ganun. Kasi nga, matatapakan yung ego nila and everything. Yeah. Pero, para sa akin, personal opinion, okay na yun. Kasi parang yung sister ko nga, nung time na yung sa boyfriend niya, by the way, may boyfriend na yung sister ko. Yeah. Pero hindi sa dating app. And secret na lang. Next, natin, i-guess natin siya sa podcast. Kasi sobrang interesting ng love story nila. Yeah. Pero ayun, like, yung sister ko, na parang crush niya yung boyfriend niya ngayon, kumbaga nung crush niya pa lang, like, kami na nagsasabi, Beng, trabahuhin mo na. Kung mag-go mo na, kung gusto mo talaga siya, go mo na. And then, yun, tinrabaho niya. And they are living happily ever after. Yeah. Yes. Sana all. Diba? Shout out to Karen and Hayden. Yeah. Diba? Okay. So ako naman, hindi ako naniniwala kasi based on my experience, kahit even nung high school, parang may one time na nanligaw rin sa akin nung high school or dalawa.
Basta yun. And then yung current. Go. May current? Hindi. No. Recently? No? Oh my gosh. Go. Basta okay. I don't believe sa ligaw culture kasi feel ko yung ligaw is parang months lang no? Parang kukuhain mo lang yung loob ng girl. And then, pag naging kayo na, wala na, stop na. Kasi mostly ng boys, ganun. Kumbaga effort lang pag naliligaw. Oo, pag nakuha mo na, wala na. Ang sabi nga nila, nasa una lang, sa umpisa lang nakakakilig. Oo, sa umpisa lang magaling. Ganun. At saka parang feeling ko, yung thoughts ko dun sa ligaw culture, parang, ang ano dyan, minsan kasi parang, yung mga guys, nag-a-ask sila na kung pwede ba sila manligaw without even knowing kung may interest ba sa kanilang girl. Oo. Tapos parang may tendency na parang nanligaw sila, sige, pumayag si girl. So parang hindi niya talaga, like walang interest yung girl sa guy. Kumbaga, na-develop na lang through the ligaw stage, which is pangit. That's the point. Kaya nga mas gusto ko pag, for example, mag-MU kayo, tapos biglang magiging magjowa kayo nang walang ligaw. Kasi nga parang mutual yung understanding Kumbaga, compared mo sa ligaw na parang, ang eksena is parang, pwede ba kita ligawan? Tapos parang doon, efforts. So parang, syempre, ligaw stage, kikiligin yung girl. Parang everything is so surreal. So parang, yun, parang feeling ko, ewan, basta, sakto lang. Kumbaga, syempre gusto ko rin naman yung feeling nung time na naliligawan ako. Diba? Masaya naman siya. Pero be consistent, guys. Yes. Shout out. Uy. Ito yung next question nakalagay. Who's your first boyfriend and why? Oh my gosh. First boyfriend. Ikaw muna. Kasi tanong mo yan Iniisip ni Sam, ika-count ko ba siya as ex ko? Parang wala ko ex. Ha? Baka gusto mo magsabi ako dito. No name drop. Okay, so yung first boyfriend ko, ano Sam? Kaya pa ba today? Hindi, sa college yun. Okay, first boyfriend. Maganda naman. Maganda naman yung relationship and such. Sino pa? Wala naman ako other choice. Oh my gosh! Grabe ka. Hindi, not in a negative way, pero siya lang kasi nanligaw sa akin throughout college. Okay. So, ayun. And hindi rin ako interested mag-boyfriend nung college kasi focus ako sa ACADS talaga. Like, ang dami nangyayari sa Com Arts world. Mga filming, shooting, like, editing, lahat. Ang dami. Oh my gosh. Kasi ano yan kumbaga, all in one Oo, all in one. Media hours lahat. Oo, tapos may thesis pa, ganun. Imagine na pagsabay ko yun. Anyway, so, bakit ko nga siya ginawa? Well, maganda naman yung experience ko sa kanya. Siguro, yeah, maganda naman. Yan, okay. Maganda naman. Okay. Yeah, maganda actually. Madaming memories. At saka syempre, nagpakita naman siya, like, bakit siya yung first boyfriend mo? Syempre, magbe-base yun sa ligaw stage niya. Oo. So, okay naman. Okay naman. Kaya nga, nabigyan mo siya ng matamis na, Yeah, like after 1 month. 1 month lang? Yeah, ganun ako karupok. Anyway, so, yeah, that's it. Okay. Maganda naman niya. Okay, ako na. So, ang first boyfriend ko, actually, ako kasi, kung tatanungin nyo, talagang ika-count ko talaga si Jonas as my first boyfriend. Yeah. Pero hindi talaga naging kami. Like, lagi niya rin sinasabi. Kaya pagka tinanong mo siya, bakit na sinabi ko, mag-ex kami niyan. Siya talaga sabi niyo, hindi tayo mag-ex. Kasi nga hindi naging kami. Like, MU lang talaga. Pero yun nga, makakonsider ko siya as first love, hindi first boyfriend. Pero ang first boyfriend ko talaga, ano siya, senior high school naman. Sino? I-believe mo na lang. Yeah. So, siya yung first boyfriend ko. Why? Kasi, wala rin akong option. Sure. Hindi, ito talaga. Basically, ito. Kasi nga, ito ang sabi ko sa'yo. Si Jonas, simula nung naging mag-MU kami, grade 10. Nung naging mag-MU kami, parang after ng end ng MU namin, parang si Jonas, naging standard ko na. Oh, yeah. So, parang, kaya ko ginawa si first boyfriend kasi I see Jonas in him. Like, hindi, yung payat, tapos, ano siya, physical. At saka, also, yung very jolly. Kasi ganun, kasi si Jonas, parang introvert lang siya sa iba, pero like sa akin, sobrang extroverted niya, ganun. Yeah. So, parang, yun lang, kaya ko siya naging boyfriend. And also, siya lang rin yung naligaw sa akin. Kasi nga, parang yung time na yun, nung time nag-senior high ako, parang tomboy ako noon. Like, parang, hindi tomboy na literal, pero parang tomboy yung kilos ko. Ganun. So, parang,
boyish, ayan. So parang, tas hindi ako nag-aalaga sa sarili ko, ganun. So parang, out of nowhere yun, nagkaroon akong boyfriend. And ano yun, grade 11 Christmas party ata kami nag-start mag-chat. Kailan kayo nun? Ay, ilang months? 8 months. Lahat ng relationship ko, guys, 8 months lang. Si Jonas lang ang nagtagal. Legit. Yeah, forever. Pag dumating na 8 months, magbe-break talaga. like yung dalawa kong ex, 8 months lang talaga. Oh, wait. Let me take me back dun sa ano. Take back ko yung sinabi ko kanina. May first love din ako, actually. Oh my gosh. Like, kinoconsider ko din siyang ex, actually. Pero hindi nagigayo. Oo, parang kay Kaden. Like, sino yan? Kaya ngayon nga sinasabi ko siya kanina, baby daddy, di ba? Oo, nung high school, 4th year, or 3rd year. So, naging ka-MU ko lang siya and all. Tapos, may ligawan stage din. Pero, I forgot kung ilang months. Ano lang siya, parang hindi nga ata umabot ng 5 months. So, minahal mo talaga siya? Yeah. Parang yuck. Yeah. Joke lang. Yeah, so, siya, naging type ko kasi siya eh. Siya yung parang nag-set na standard ko. Diba? Oo, yeah. What if kayo mag-end up together? Girl. Joke lang, guys. Joke lang. Okay, pass na yun. Shit, pass. parang first video pa lang mababash na tayo dahil parang first and last na to. No. Okay. Tayo babalik sa past. Okay. Next. Ako lang naman ang mahilig bumalik sa past. Yeah, which Basta is si fine. Jonas. Basta si Jonas. Okay, next. Sa akin wala talaga. Okay, so biggest regret in a relationship. Ew. Ikaw muna or ako? Sige, ako muna. Para mabilis, okay? Yeah. Mabilis. Matagal. Ako, sabi ko, ang biggest regret ko sa mga past relationship ko, parang, I gave my all. Yun. So, parang, yun yung regret ko. Kasi nga, when it comes to friend. Bakit date to marry ka ba? Depende sa tao talaga. Okay. Pero, ito lang masabi ko, basta pag nagmahal ako, all out. Okay. Kahit friend, kahit family, lahat. Kumbaga, yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang, taken for granted ako. Kumbaga, kasi alam nila kung gaano ako magmahal. So, minsan talaga, ginagamit nila yun sa akin as parang in a negative way. Kumbaga, naaano nila sa akin, ay, hindi kaya. Okay lang yan sa'yo. Okay lang sa kanya yan. Inumin niya guys yung mic. Ano ba? Kumbaga, parang, yun lang regret ko na parang binigay ko lahat. Kaya nung time na sinaktan nila ako, like, sobrang sakit. Kasi parang ang thinking ko, like, kasi parang yung mga past relationship ko, parang mostly, sila talaga yung, ako na yung pag-break. Pero sila yung may gawa. Oo. Parang, ikaw na yung umalis dun sa toxicity. Yeah, toxicity. So, toxic kitty. Kitty. Sorry, bulol na kami ng oras na yun. So, parang, ako naman, yun. So, parang, nagsisisi ako na parang, di ba, kunwari, binigay mo na lahat, yung parang, sinow mo na yung love, affection, effort, lahat. And then, after all those things, gagawin pa rin nila sa'yo. So, parang doon ako nagsisisi na parang, kaya tuloy, nung pagdating ni Jonas, parang, natakot ako. Which is parang, kung sino pa yung tamang tao, doon pa ako natakot. Kasi nga, based na sa ano. Pero ngayon naman, okay na. Like parang, ngayon, sobrang parang safe ko nang magbigay ng lahat. Kasi nga, you know, wala magagawa dyan. Yes, I'm married na guys. Yeah. Kumaga, wala nang takot. Kumaga, ay nako, Jonas, Dave. Basta sa akin, ang pamilya mo. Biggest regret ko. Ako din siguro all in din ako kasi pag magde-date. Kasi date to marry ako. So, pag hindi ko nakikita yung future ko with you, I won't date you. Ganon. So, kunwari, kung gusto mo lang ng parang hindi mo talaga totally date. Like, parang ka-chat lang. Like, di ba nga sa dating apps? Oo, ganon. Like, kaya feeling ko kaya hindi ka rin makapag successful sa dating apps. Yeah. Kasi pre, yung mga intention niya ibang tao doon, hindi. Oo. Ikaw date to marry, sila parang lang, for fun lang, like, companion. Pero ngayon, parang hindi na ako date to marry. Kumaga enjoy life. Gusto ko mag-explore lang. Pero not too much. Yes. Kumaga know your limitations and what's good for you. Oo, ganun lang. Parang, di ka yung dadating sa point na masasaktan ka. Mawawasak yung puso't isipan mo. Tama. Yeah, kasi sobrang hirap na. Kailangan mo rin ingatan yung emotions mo. Oo, ganun. And understand the situation kung nasan ka. Okay, that's the point of dating apps. Okay. The next question is, do you believe in falling out of love? Oh my gosh, that's a very controversial question. I believe. Diba?
I believe that. Hindi ako naniniwala. Why? Kasi parang ako, never ko siya na-experience. Like, if I love someone, I love someone. Okay. Minsan, kahit sinasaktan ka nila, pag mahal kita, mahal kita. Oo. Pero, unless sobrang lala. Pero may reason ka ba? Kasi 'di ba sabi nila pag mahal mo yung tao, may reason ka. May specific reason ka. Kung ba't mo sila mahal. Oo. Pero I don't believe in that. Kasi paano pag nawala yung specific reason na yun sa kanya? Kunwari, gusto mo siya kasi yung taba niya. Ay, payat siya, tapos may tumaba. Parang ganun. Oo, ganun. Pero wait lang, dun sa falling out of love, ako talaga hindi ako personal naniniwala. Basta, ito sa akin, pag sinabi na fall out of love is equals to may iba. Oh. Literal, ganun ako. Like, hindi pwedeng wala. Kasi sobrang imposible. Or baka, kaya ka na fall out of love kasi at the first place, hindi mo siya love. Like, affection lang pala. Infatuation lang pala. Okay. So, hindi ako naniniwala talaga sa fall out of love. Kumbaga, kung si Jonas na fall out of love sa akin, ganun yung talagang Ako naman, siguro 50-50 kasi na-remember ko nung high school, yung kino-consider ko na ex. Ako yung parang nakipag-break pero hindi naging kami. Nakipag-stop? Oo, in-stop ko lang. Kasi parang nagising lang ako gising ako until umaga. Tapos parang na-realize ko, parang wala akong future with him. Ganun. Kasi, like parang doon sa friends din, di ba, na na parang, yung different intentions or timelines. Timelines. Yeah. So, 50-50 kasi love ko siya, pero hindi ko lang makita yung future. So, I don't think na parang, continue. Oo, kasi parang ma-waste din yung time if magko-continue. So, better stop it na lang. Pero grabe, iyak ko dun. Kasi nga, na-consider mo siya as first Oo, nasaktan talaga ako dun kasi kahit months lang yun Oo. Yun. Tapos, then, may isa pa akong na-experience and na-fall out of love siya sa akin. Oh. Yeah, pero I won't mention it. Okay. Kasi pero sa dami nun, doon na lang. Okay. Sipin niyo na lang kung sino doon. Yeah. Tapos, yun yung reason niya na fall out of love daw siya sa akin. And I don't know why. Pero, I don't really... Pero naniwala ka nun sa kanya? Nung sinabi niya fall out of love? Or tama yung sinasabi ko na after na sabihin na may na-fall out of love siya sa'yo, may bago? Parang ganun. Yeah. O, diba? Kaya parang, ganun kasi lahat ng nalalaman ko na na-fall out of love, lagi may bago. Oo, may bago. Kumbaga, that's the only reason na kumbaga sinabi lang nila yun para hindi sila makot. Oo, pero I don't think, ewan ko, ang hirap. Next question. Diba? Pero ako talaga, like, to sum it all up, hindi talaga ako naniniwala. Unless, may ginawa ka something against him na parang sobrang sama. Kasi ako, na-fall out of love ako, pero once you did something worse sa akin, like you cheated or you do something na illegal or what, ganun. Pero like out of nowhere, kasi may kilala ko talagang gumising siya sa umaga, biglang na-realize niya, hindi niya na mahal yung girlfriend niya. Nakapag-break siya. Pero walang iba. Okay. Pero walang iba yung guy. Like literal, siguro nanawa na rin sa attitude nung girl or what. Pero ako ba yan? Hindi. Do we really need closures sa relationships? 50-50. Depende. Kasi ako, usually, for example lang, never ko pa naman na-experience na makipag-closure. Yeah. Kasi, after ng breakup ko dun sa dalawa kong ex, nung totally breakup kami, ayoko na. So, parang, para sa akin, nagbibilieve ako sa closure pag mahal ko pa yung tao. Kasi, ayoko maging closure siya. Like, I'm asking for another chance. Okay. Pero dun sa dalawang yun, hindi ako nakipag-closure. Oh. Kasi nga, wala na akong interest sa kanila. Okay. Kumaga yung closure lang naman yung parang may peace. Kumaga, kailangan natin mag-usap para may peace of mind. Wala na akong pakialam. Ba't ko pa kailangan? So, kumaga, okay na yung peace of mind ko. Okay. So, ayun. Kumaga, depende. Kung mahal ko pa, go closure. Pero, alam mo na kung anong closure na tinutukoy ko. Uy! Joke lang! Usap. Usap. Okay. On the side. Ako naman, siguro depende din, 50-50. Kasi, dun sa naging relationship ko, yung muntik na maging relationship is, hindi rin ako nakipag-closure. Kasi, ako ngayon ang iwan. So, ayoko na talaga. Like, gusto ko na i-stop lahat. Parang nung nag-backward ako last year, dun sa chat namin, kasi tagal na yun, parang 2016 pa. 2016. Ganun. 2017. 2017. 17 niya. Oo. Tapos, nabasa ko yung chat namin. Parang nagka-closure ata kami. Pero, hindi yung like, may specific na may stop, ganun.
parang tinetake back niya pa rin ako, pero ako ayoko na. Pero I'm so gentle with that kasi ayoko nang makasakit kasi nakasakit na ako. So, I think siguro gumana din yun and he stopped na after that. So, siguro, okay, I'm gonna take that back. Naniniwala ako sa closure. Yeah. Bawal yun, Char. And then, yung pangalawa naman is, naniniwala rin ako sa closure kasi, nung nag-break kami, syempre, di ba, magulo yung utak mo kasi biglang nawala fall out of love daw Tapos, ayun, syempre isipin ko, ano nangyari? Like, di na ba okay ako naman kayo? Oo, biglang nawala, ganun. Ano yun? So, ayun, for me, naging peace of mind din naman siya, pero, na-accept ko na siya before kami mag-closure. Ooh. So, lahat nung araw na yon nag-usap kami, parang wala na sa akin. So, pero nakipag-closure na lang ako for his peace of mind din. Yun nga, yun nga parang nasa isip ko na parang kung sino man yung nanghihingi ng closure. For example, on my side, nanghihingi siya ng closure. Pag siya yung nanghingi, Ibig sabihin, may kailangan siya. Magulo yung i-validate. Oo. Last one thing, relationship goals mo. So, yun na lang siguro yung goal ko. Like, I have the perfect partner. I'm married. I have business. I have ganyan. Yung relationship goals lang talaga is to be successful. Yeah. In life for the both of us. Okay. Yun. That's good to hear. And for me naman, wala pa. Kasi ang una niya palang goal is to have a relationship. Yeah. Wala pang partner as of now. Yes, sim. Pero kasi I'm focusing on myself again kasi gusto ko pa mag-explore sa ibang bansa. That's her current page right now. Yeah, gusto ko pa mag-US, ang dami ko pang goals for me. So, I'm not thinking of that yet. Again, kasi I had my relationship goals before, pero I don't think matutupad pa siya. Yeah, kasi nga kung hindi naman siya relationship goals ng iyong partner that time. So I think magbabago yun sa future partner ko. So, yes. Yeah, okay. So, do you have anything to promote before we close this video? So, I'm promoting my business. So, guys, you can check out Costhetics.glam to have this perfect nails. Yeah. Ganto, if you're watching this podcast and then you take a screenshot, like, and subscribe, I will give you 200 off. Wow, Tony! Kasama ba ako dyan? No, sorry. Kasi, you know what's happening. Char. Okay, tayo na bahala mag-usap. Guys, dapat yung code Yeah. Ilalagay ko yung code dito. Dapat naka-screenshot siya. Yes, naka-screenshot yung code. And also, naka-like, naka-share. Ay, naka-share, ha? Naka-like and subscribe. Yeah. Dito. And comment na rin also. Like, yeah. What are your thoughts, guys? Yes. Okay, so for me naman, ang po-promote ko lang is yung, like, guys, contact me pag you have, photography. Yeah. Photographer. Yan. Kung naghahanap ka ng videographer. Birthday ako yan, shoots, guys. yeah. Ako yan. Sam is very professional, guys. Marami siyang babies. Like, marami siyang equipments. Yeah. Padami na siya ng Kahapon may dumating siya parang kotse ng maanda. It's Dolly. It's Dolly, yeah. Yeah, okay. So, guys. That's pretty much it. Yeah. Wow! I've been waiting for that. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Yes, guys. And also, if you have another podcast topics, comment down below. Guys, please. Kasi kung hindi, last podcast namin to. Seriously, last na namin to. If you guys will drop it. Yes. Okay. So, thank you for watching, guys. Hope you have a good night. Sana na-enjoy nyo. Okay. It's a wrap! It's a wrap!